Maayong nga adlaw! Ngayong araw ay sumama nga pala ako sa pangingisda. Tara, samahan niyo ako sa bagong kaganapan. 7:30 pa ng umaga ako magpapakain sa aking mga alagang baboy, kaya naman meron pa akong time para sumama sa laot. 5:30 nga pala ako nagising at nagkayayaan kami ni Papa at ng kapatid ko na sumama sa laot. Mga 8 to 10 minutes ay mararating na nga namin itong tangaban na kung tawagin dito sa amin. At narating na nga namin ang tangaban at sa nakikita nyo ay parang wala lang, pero yung mga lambat niyan ay nasa ilalim na kinakailangan ng hatakin. Nung pagkadikit na nga namin sa tangaban ay akyata na sila. Syempre si Papa hindi na rin nagpaawat kasi na-miss niya na rin yung ganitong eksena. Alam niyo ba dati na naakyat ko na rin itong tangaban? Pero sa ngayon ay hindi na nga tayo muna aakyat. May gusto nga lang akong kunin dyan kay Papa dahil may nakalimutan ako na bagay na nilagay sa kanyang bulsa. Buti na nga lang at hindi ito nahulog sa tubig, kaya tara, kape tayo. Dahil nga 5:30 ako nagising tapos 6 umalis na kami kaya hindi ako nakapagkape. At dahil matagal ko na nga rin gustong itong gawin ang magkape dito sa gitna ng dagat. Suabe, tapos ganito yung view. This is the moment been waiting for. Diba? Pagka-imotera lang, talaga namang ikaw na lang talaga ang kulang. Huy! Talaga namang masarap ang magkape dito sa gitna ng dagat habang naghihintay sa paghahatak ng mga isda. At sa wakas ay nahatak na nga rin ang lambat at iba't ibang uri na nga ng isda ang ating makikita. Maswerte ka kung ikaw ay nakatira sa tabing dagat dahil kung masipag ka lang ay hindi ka talaga magugutom. Pero kahit saang lugar ka man, kung ikaw ay masipag, matyaga at madiskarte, sa buhay ay paniguradong hindi ka talaga magugutom. Iba't ibang uri na ng isda ang aming nahuli at ang kagandahan, ito ay sariwang-sariwa. May mga nahuhuli kami mga isda na hindi na lumalaki katulad ng dilis, lupoy at sapsap na isda na tinatawag dito sa amin. At kung may mahuli man kaming maliit na isda na ito ay lumalaki, ito ay agad-agad naming pinabalik sa dagat. Para sa susunod ay meron pa tayong makukuhang malalaking isda. Marami-raming puset at malalaking sugpo din ang aming nahuli. Grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. Lalong-lalo na kung ang pagkain natin ay nanggaling sa ating sariling pinaghirapan. At ito ay hindi nakaw galing sa pera ng bayan. Sobrang nakakahiya kung sarap na sarap ka sa buhay tapos ito ay lahat galing lang pala sa nakaw. Kaya naman sobrang saludo ako sa lahat ng mangingisda dahil hindi madali ang buhay sa laot lalong-lalo na pag masama ang panahon. Pero kahit gaano man kahirap, pero mas pinipili pa rin ang lumaban ng patas sa buhay. Tumulong na nga ako para naman ako ay may iambag na rin. Pero yung totoo ay talaga namang hinahanap ko ang pinakamalaking puset at pinakamalaking sugpo. Thank you Lord sa ganitong blessing araw-araw. At sa wakas ay nakabalik na din. 2 bangka nga pala ang meron tayo. Dati-rate dito nga pala ako halos sumasama sa kabilang bangka. Malaki o maliit man na bagay ang ipinagkaloob sa atin ay wag na nating kalimutan ang magpasalamat. Siya, hanggang dito na nga lang muna at ako ay magpapakain pa sa aking mga alagang baboy. Maraming salamat sa panonood at sa suporta. Kita-kits sa next video. Bye!